Hello guys, so pag-usapan natin basketball update. So unahin natin yung NBA kung saan maglalaban sa NBA Finals, Best of 7 series, ang Indiana Pacers laban sa kalaban nila Oklahoma City Thunder. Ang Eastern at Western Conference Champions maglalaban sa NBA Finals na gaganapin sa June 6. Tama ba? June 6 yung Game 1 ng NBA Finals. So itong Indiana Pacers Eastern Conference Finals ay last na pumasok sila sa finals ay nung mga 2000 yata yun, no? 2000, mga 24, 25 years ago. So itong Pacers ay hindi pa nakapag-champion dyan sa NBA. Simula nag-join sila sa NBA ng mga taong 1976. Kasi galing sila sa yung Pacers galing kasi yan sa American Basketball Association, yung ABA. Tapos nag-merge yung ABA at NBA, nag-join na rin yung Pacers kasama yung Denver Nuggets, yung New Jersey Nets at ano pa yung isa, sumama sa from ABA no to NBA, yung San Antonio Spurs. So yun yung mga teams noon na nasa ABA na napunta sa NBA. So since then hindi na nakakapag-champion itong hindi nakatikim ng champion itong Pacers sa NBA at isang finals appearance sila nung 2000s ba yun, no? Pero tinalo sila ng Lakers ni Kobe Bryant at Shaquille O'Neal. So yun. Tapos yung Oklahoma City Thunder naman, pumasok sila sa NBA mga 2008, no? Kasi pinalitan nila yung Seattle Supersonics. Kasi yun yung original team sana, yung yung Seattle Supersonics. Kaso lumipat sila sa Oklahoma. Kaya naging Oklahoma City Thunder. So since sa Oklahoma ay hindi sila na last finals appearance nila noong 2012, tama ba yun? 2012, mga ganun, no? Panahon pa nila Kevin Durant, James Harden, Russell Westbrook na until now nandyan pa rin sa NBA at nasa ibang teams na. So ngayon, mga new faces na, mga young fresh talents na itong OKC Thunder. So nandyan si Shai Gilgeous-Alexander na MVP. So nandyan din si Jalen Williams. So napakalakas, no? Talent, youth-oriented, talented itong OKC Thunder. Kaya number one sila, no, diyan sa Western Conference at sila ata yung isa sa mga paborito na manalo diyan sa NBA. So yan, abangan natin yan. OKC versus Indiana Pacers sa NBA Finals. Tapos sa NBA pa rin ay after ma-eliminate sila sa Eastern Conference Finals, natalo sila against sa Pacers, ay itong kanilang coach ng Knicks na si Tom Thibodeau ay sinibak, no, bilang coach ng New York Knicks. So ngayon ay itong si Thibodeau magaling yan na coach. Kaya naging coach of the year yan 2 beses. Kaya maraming mga teams, lalo na yung naghahanap ng coach dyan, na available para dito kay Tom Thibodeau. Kasi magaling to na coach. Naalala ko yung sa panahon niya sa Chicago Bulls. Sila D-Rose, si Derrick Rose, sila Joakim Noah. So, itong si Thibodeau talagang maasahan yan. At sa New York Knicks naman, talagang umabot sila, no, sa NBA Eastern Conference Finals after 2 decades na hindi sila nakatikim na papuntang conference finals. So ngayon lang nakatikim itong New York Knicks after 2 decades. So ngayon, kailangan ng Knicks ng bagong coach na sasandalan ng mga players na kagaya ni Karl Anthony Towns, ni Jalen Brunson. So kailangan talaga ng bagong coach ng New York Knicks na talagang ipagpatuloy yung kanilang winning tradition at yung target nilang makapasok muli sa NBA Finals kasi matagal na rin silang hindi nakapasok, lalo na hindi matagal na rin silang hindi nakatikim ng kampyonato diyan sa NBA. So tapos na tayo sa NBA. Sunod naman itong
PBA kung saan na-approve na yung trade sa pagitan ni ah, Jordan Hedding at ni Mikey Williams. So si Hedding papunta ng TNT, tapos si Williams papunta ng Converge. So doon ay tignan natin ang anong magiging epekto, no? Dito sa pagte-trade ng dalawang kupunan na ito. I'm sure makakatulong sila sa mga kupunan, no? Si Mikey Williams sa Converge at si Jordan Hedding sa TNT. Ang alam ko, target din ng TNT itong si Stan Hardinger na kunin kasi kailangan din nila sa TNT yung mga big man na kagaya ni Stan Hardinger. Kasi target talaga ng TNT Grand Slam. So kailangan ng TNT ng mga player na makakatulong, no, sa depensa at sa opensa. So yan. Tapos ano naman, punta naman tayo sa PBA pa rin, si L.A. Tenorio, coach ng Batang Gilas, under 16 at under 19 ata yung hawak nito. After nag-champion si Yaba, so sinagot niya yung mga issue tungkol sa palakasan. Ibig sabihin yan, kinukuha yung mga players na pabor sa kanya, no? Yung meron siyang favoritism, no? Meron siyang ano, no? So sinagot yan ni Coach Eli Tenorio at sabi niya, lahat naman ng sinasabi ng mga tao, opinion nila yan. I mean, nakakita in the first place kami, nakakaalam kung anong gusto namin gawin. So, meron silang nadagdag na players, no? Yung sa San Beda, si malaking player yon, no? At naglaro sa kakatapos lang na palarong pambansa. Yan yung latest addition. Tapos yung isa, anak ng dating player na naka-teammate ni LA sa Ateneo, si Tanchi ba yun? Oh. So yan yung latest addition at isa pa yung anak ni Denok Miranda. So yan yung tatlong player na latest addition. Kaso hindi pa sila eligible dahil siguro mga under 19 na siguro to, no? Sila. At sa issue naman ng favoritism, so marami na yan naririnig ko, no? Nung panahon ni Coach Chot, panahon ni Tab Baldwin, so hanggang kay Coach Tim Con, di ba? Sabi ng mga basketball fans, kinukuha naman ni Coach Tim yung mga player niya sa Ginebra, pero yung mga magaling na player na tulad na ni bakit hindi kinukuha? So alam nyo guys, mahirap talaga, no? Kung gusto mong makabuo ng best lineup dyan sa national team, so mahirap talaga. Ang tanong dyan, kung available ba yung player na gusto nyong kunin, medyo mahirap talaga kasi halimbawa, kukuha ka ng isang NBA player katulad ni Jordan Clarkson, mahirap talaga. Lalo na pag palapit na yung season ng NBA tapos ngayon so mahirap talaga. So, dito, kay LA Tenorio, so, tignan natin, no? Medyo malakas naman din yung naipakita ng Batang Gilas nung nakarang si Yaba. So, next tournament siguro, FIBA Asia na, no? Championship. Tapos, after FIBA Asia Championship, ay yung FIBA World Cup na under 16. So, yun. Tapos, yung mga kinuha niyang player na addition sa Gilas Pilipinas, gaya ng San Beda player na naglaro sa palaro, no? Dapat sana kunin din nila yung mga no? Yung mga nag-shine na player sa palawang pambansa. Kasi, ngayong palawang pambansa, medyo na-expose yung mga, yung mga atleta, di kagaya noon Yung mga atleta na nagpapakitang gilas, thanks na lang sa TV5, no? Nakapag na sila, no? Dati walang ganun At sana kunin din nila si no? Yung mga Chog sa Pampanga, Baterbonia sa Davao, yung D-Rose dyan sa Western Visayas. So kunin na nila, no? Para yung malay mo, no?
baka makinabang dyan sa Batang Gilas at kung hindi man sila kunin ng Batang Gilas, kukunin din sila ng mga i-offer din sila ng mga college teams gaya ng UAP at NCAA. So yan guys, ang basketball update sa araw na ito.